Malapit na ang Pasko. Muli nating ginugunita ang pagsilang ng ating Panginoong Yesus. Hindi man nakasaad sa Biblia o sa banal na kasulatan kung kailan siya pinanganak, at least merong isang buwan sa buong taon sa paggunita na may isinilang na tagapagligtas. Kung mapapansin nyo, matamlay ang boses ko dahil sa mga balitang naririnig ko at nakikita na nangyayari sa Pilipinas. Hindi ko man sila kaano-ano, pero alam ko yung sakit na pinagdadaanan nila. Sunod-sunod na kalamidad na nangyayari sa Pilipinas. Ang Panginoon lang talaga ang makakapagsabi at makakapagpatigil ng mga unos na yun. Ang mga kababayan natin sa Pilipinas, alam ko kung ano yung mga pinagdadaanan nila. Lalo na marapit nang sumapit ang Pasko. Wala akong magawa kundi panalangin lang. Matinding panalangin para sa kanila. Nung nakarang araw na naginip ako, nandun daw ako sa Pilipinas. Takbo daw ako ng takbo sa mga baha. Pero sa kabila ng kalamidad, nandun yung katiyakan ko na may kaligtasan ako. Na kahit ano pang mangyari ngayon, alam ko na may buhay na hanggan. Ipinagkaloob sa akin ng Panginoon. Mga kababayan ko, kapatid, magulang, kaibigan, panalangin ko'y laging sa inyo. Kayo yung nagiging inspirasyon ko dito. Ako may malayo. Inspirasyon ko para mas panalangin pa. Nais ko rin kayong sabihan na sa lahat ng unos, tanging ang Diyos lang ang sandigan. Ang pagbabasa ng Biblia at paghingi ng tawad at panalangin ang tanging sandata para mapaglabanan ng mga unos sa buhay. Hayaan yung basahin ko ang mga salita ng Panginoon na dapat nating panghawakan. Sinabi sa Matthew chapter 24 verse 43 to 44, unawain ninyo ito kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababayang pasukin ang kanyang bahay. Kaya lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi niyo inaasahan. Nakasaad naman sa pahayag chapter 22 verse 7 to 17, si Jesus ay darating. Narito, malapit na akong dumating. Pinagpala ang tumutupad sa mga pahayag ng Diyos sa aklat na ito. At akong si Juan na nakakakita at nakakarinig ng mga bagay na ito at napapatira pa sa paanan ng anghel na siyang nagpakita sa akin ng mga bagay na ito upang sabihin siya. Sinabi niya sa akin, huwag mong gawin ito sapagkat ako ay iyong kapwa, alipin at gayon din ang iyong mga kapatid na lalaki, sa mga propeta at sa mga tumutupad ng mga salita sa aklat na ito, ang Diyos ang sambahin mo. At sinabi niya sa akin, huwag mong selyuhan ang mga pahayag sa aklat na ito sapagkat nalalapit na ang panahon. Ang hindi matuwid ay magpapatuloy sa pagiging hindi matuwid. Ang masama ay magpapatuloy sa pagiging masama. Ang matuwid ay magpapatuloy sa pagiging matuwid. Ang banal ay magpapatuloy sa pagpapakabanal. Narito malapit na akong dumating. Ang aking gantimpala ay nasa akin upang igawad sa bawat tao ayon sa kanilang gawa. Ako ang Alpha at Omega, ang simula at hanggang wakas, ang una at huli. Pinagpala ang mga tumutupad sa kanilang mga utos. Sila ay magkakaroon ng karapatang kumain mula sa punong kahoy ng buhay at pumasok sa mga tarangkahan ng lungsod. Ngunit sa labas ng mga ito ay mananatili ang mga aso, ang mga gumagawa ng mga panggagaway, mga pakikiapid, mga mamamatay tao, ang mga pagsasamba sa Diyos-Diyosan, at sa bawat gumugusto sa kasinungalingan at ang mga sinungaling. Akong si Jesus ay nagsubong ng aking anghel upang siya ay magpatotoo sa mga bagay na ito. Sa inyong mga nasa iglesia, ako ang ugat at ang anak ni David, ang maningning na talas sa umaga. Ang espiritu at dalang ikakasal ay nagsabi, halika, at nakarinig ay dapat magsabi, halika. Ang nauuhaw ay dapat lumapit, ang naghahanga ay dapat uminom ng walang bayad sa tubig na nagbibigay ng buhay.
At ayon naman sa Roma, chapter 3, verse 10 to 26, ayon sa nasusulat, walang matuwid. Totoo to. Wala kahit isa. Walang nakakaunawa. Walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti. Walang kahit isa. Parang bukas na libingan ang kanilang lalamunan. Pananalita nila'y pawang paniling lang. Pagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinuman nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, sila ay pinawalang sala na niya sa pamamagitan ni Jesucristo na siyang nagpapalaya sa kanila. Mga kababayan, hindi ako matuwid. Dinadakukan ko ang aking dibdib dahil hindi ako matuwid. Pero lagi kong hinihingi ng kapatawaran ng lahat at turuan ako ng banal na espiritu na lumakad at mamuhay ayon sa Kanya. Diyos lamang talaga ang makakapaghusga sa ating mga gawa. Siya lang ay nakakabatid ng ating mga layunin at ang ating puso. Masyado akong emosyonal sa mga oras na to at dito ko na nga lang dinadaan yung mga saloobin ko. Kung may kakayahan lamang ako na sa pinansyal para tumulong, gagawin ko. Pinagkakatiwala ko yung mga bagay-bagay sa Panginoon. Nagagamit siya ng mga tao para i-provide yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan sa Pilipinas. At ito ang aking panalangin para sa inyo. Dakilang Diyos namin tagapagligtas, inaanyayahan po namin kayo sa aming buhay. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Linisin niyo po kami, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na hindi kami kalugod-lugod sa iyong harapan. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin, maging kalina-halina. Hayaan niyo nga po, Panginoon, ang aming panalangin ay maging mabangong insenso, Panginoon, dumaan sa iyong harapan. Tinataas ko ang sitwasyon ng Pilipinas. Alam po namin, Panginoon, na ito yung uwi mo para manumbalik kami sa iyo, maging deep ang relationship namin sa iyo. Panginoon, alam ko pong mahal mo kami. Alam ko po, Panginoon, na hindi mo kami papabayaan. Pinapalo mo lamang po kami para maituwid at madisiplina. Ama, Diyos ka ng mga Diyos. Ikaw ang lumalang ng langit at lupa. Ikaw ang nakakabatid ng ngayon, ng kahapon, bukas. Wala kaming magagawa kung iyong kalooban. Nais ko po, Panginoon, na itaas ko ang aming pamilya. Kasi meron family and Eta family, Milasco family, all of our loved ones, friends, O Lord God. Continue to protect them, O Lord God. At gisingin mo ang bawat isa, Panginoon, na manumbalik sa iyo. Panginoon, after ng unos, alam po namin na ipapamper niyo po kami. Ibigay niyo po yung mga nais namin dahil kami po umiiyak na sa pagdidisiplina niyo po sa amin, Panginoon. Ama, nakikita man ng iba't ibang sa ibang sulok ng mundo ang nangyayari sa Pilipinas. May iba't iba silang comment, Father God. Pati ko lang po yung nakakabatid. At alam ko kung bakit nyo kami pinapalo. Because we are precious to your side, Father God. Muli, Panginoon, maraming salamat sa kalakasan, Panginoon. Dinadalahin ko po, Panginoon, na 2026. Patawarin niyo po kami. At bigyan niyo kami ng maraming buhay, pagpapala. Panginoon, to magsimba, magbasa ng Biblia.
Yun po yung disiplinang pinagkakaloob mo sa amin. At magkaroon pa ng deep relationship din. O banal na espiritu, ikaw manahan sa aming puso. Ikaw magkontrol ng aking buhay, ng aming buhay. Ito lamang po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.